Magandang umaga. Kamusta po kayong lahat? Bayang matatag, bayang marangal, at bayang magiliw, bayan ng Taggawayan. Araw po ngayon ng Martes, ika-17 na po kaagad sa buwan ng Setyembre 2024. Muli pong sumasa inyo ang programang PIO sa Teleradyo mula po alas 9 ng umaga. Dito po sa 101.7 FM at Taggawayan Teleradyo. Dito po ang inyong Information Officer Reden de Villa. Makakasama niyo po ako sa loob ng isang oras ng kwentuhan at balitaan sa programang ipinagkakalob po sa inyo ng tanggapan ng ating punong bayan kagalang-galang Mayor Carlo Eliazar at ng Public Information Office. Medyo maganda yung panahon natin ngayon ha, bagamat may mga nakataas na signal number 1 sa ilang mga bahagi ng Luzon. Partikular na din po ang ibang bahagi ng lalawigan ng Quezon ngayon pong umaga dahil sa bagyong Hiner. Ako, yung pong mga nandyan po sa may bahagi ng Northern Quezon, ingat po kayo ha mga kababayan. Siyempre yung lahat po no, ng mga maapektuhan po ng mga pagulan. Dito pong bagyong Hiner. At may isa pa pong binabantayan na sama ng panahon ang atin pong Weather Bureau Pag-asa. Mamaya po pag-uusapan natin yan sa kalakaran po ng ating programa na PIO sa Teleradyo. Okay, so nito lang po, nakaraang araw, nais lang din po natin paulit-ulit na linawin. Ano, kasi nagkaroon ho ng isang insidente dito po sa bayan ng Taggawayan noong nakaraang, I think, araw po ng linggo, ano? Nung nagkaroon po ng insidente sa isang gasolinahan na napaulat no, sa social media na di umano ay nagkaroon po ng pang-hold up. Kaya naman agad-agad po natin yan na inihingi ng paglilinaw sa atin pong mga otoridad, sa atin pong mga kapulisan, partikular po sa hepe po ng Taggawayan Municipal Police Station, si Police Major Eric Veluz, no? At tama-tama naman po, nung hapon na yan ng linggo, ay nakapagsagawa na sila ng follow-up operation. And actually, nagkaroon na sila no, ng manhunt operation doon po sa sangkot sa nasabi pong insidente. Ang nangyari ho, mga kasama, nagkaroon ng konfrontasyon sa isa pong gasolinahan dito po sa Metro Poblacion. At nagkaroon ng paglalabas ng baril. Yun pong subject ng nasabi pong insidente. Bagamat nilinaw po ng ating kapulisan na yan po ay hindi isang kaso ng robbery o pang-hold up, ika nga, dahil po sa hindi po present yung mga sirkumstansya na hinihingi ng nasabi pong iskandalo na kinasangkutan nga po ng personalidad na ngayon po ay nasa kustodiya na ng ating pong kapulisan. So, siguro paalala lang din po ano, sa ating mga kababayan na bago tayo no, na mag-post, bagamat maaaring tayo ay eyewitness, no? Maaaring eyewitness sa mga pangyayari, lalo na kung hindi naman natin na, pero hindi natin na kumpirma kung ano talaga, no? Ay siguro yung doble pag-iingat din no, sa pag-post natin sa social media para nang sa ganun po ay hindi tayo makapag-create ika nga ng alarma sa atin pong mga kababayan. Ang pinakamainam po kapag may ganyan na insidente, ito may palaging pinapaalala ng ating mga otoridad na ang mas mainam ay mag-ulat tayo no, sa ating mga otoridad, sa atin pong kapulisan, no? Katulad ng ginawa ng ilan naman nating mga kababayan, kaya agad naman na naka-aksyon ang atin pong mga kapulisan. So, paalala din paulit-ulit no, na ang bagamat hindi natin isinasantabi na maaaring magkaroon dahil tayo naman po ay isang bayan na patuloy ang pag-unlad, alam naman po natin ang mga masasamang loob ay wala naman pong pinipili talagang lugar iyan, no?
kahit saan ay pwede silang umatake. Hindi natin sinasabi na, hindi, huwag tayong mag-alala dahil walang kaso ng pang-hold up sa ating bayan. Hindi po ganun ang ating sinasabi. Ang ating po pinapaalala ay, una, tayo maging alerto pa rin at makipag-coordinate palagi sa ating pong mga kapulisan, sa ating mga otoridad, sa ating mga barangay. No? Pag may mga napapansin po tayo halimbawa na mga kahina-hinalang mga pagkilos no, ng mga tao. Lalo na po sa atin, dito sa Tagkawayan, tayo halos araw-araw nagpapangita ng mata sa mata. Diba? Kilalan natin halos kung sino po ang mga taga-Tagkawayan at hindi. Kilalan natin ang mga dayo. Alam natin, dayo to. Taga-lungsod ito, kumbaga. Or kung taga-probinsya, malamang na hindi taga dito sa atin. So, mahalagang ano po yan, kumbaga, mahalagang isa-isip ng ating mga kababayan ang palagiang pagiging alerto at pagkikipag-ugnayan sa atin pong mga otoridad. Bago pa po ang ilan pa sa ating mga kwentuhan para po sa ating munisipalidad, tutunghayan po muna natin ang mga headlines ngayon. PSA inaaral na ang magiging epekto ng kanselasyon ng Filipino birth certificate ni Alice Guo sa mga sinolemnize na kasal bilang alkalde. Naku, oo nga, no? Nasa proseso na po ang Philippine Statistics Authority o PSA sa pagtukoy kung mayroon bang mga sinolemnize na kasal sa dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagsalang sa panukalang budget ng PSA sa plenaryo. Isa sa itinanong ni 4-piece party list representative JC Abalos ay kung may magiging epekto ba sa validity ng kasal na inofficiate ni Guo ang hindi pala niya pagka-Pilipino. Batay kasi sa batas, may tuturing na void o walang bisa ang kasal kung wala namang otoridad ang nagkasal. Yan po kasi yung number 1 po na requisite para magkaroon ng isang validong kasal. That there is in fact an authority ng solemnizing officer doon sa kasal. We quote, matatandaan po natin na naging mayor po siya and isa sa mga kapangyarihan po ng mayor ay ang pag-solemnize ng mga marriages. Napatunayan na nga po na hindi siya Pilipino. Ano po yung epekto nito sa mga marriages na sinolemnize niya? Kasi nga nakalagay po sa ating batas na kung walang authority to solemnize ang isang solemnizing officer ng isang kasal, void po ang kasal. Quote-unquote, mga pahayag po ni Abalos. Paliwanag ng PSA National Statistician na si Dennis Mapa, ayon sa kanilang legal team, hindi naman agad mawawalang bisa ang naturang kasal kung ito naman ay in good faith, lalo at ngayon lang naman lumabas na hindi Pilipino si Guo. We quote, yung mga lawyers namin, hinahanap nila kung ano ang magiging effect. Kasi may sinabi sila na provision na in good faith naman, not necessarily. So una muna, hindi pa kasi natin alam kung ilan talaga yung kinasal niya. So yun ang ginagawa ngayon ng aming team. Tinitingnan ilan ba yung marriages na si Mayor Alice ang nagkasal, baka naman wala. Mga pahayag po ni Mapa. Sa ngayon, unahin muna anya nila ang pagkansela ng birth certificate ni Guo. Samantala, tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na paiigtingin pa nila ang pagbibigay proteksyon sa karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino worker o OFW sa Kuwait. Ito po ay makaraang magpatuloy na muli ang pagpapadala ng mga Pilipino sa naturang bansa, makaraang alisin na ng pamahalaan ng Kuwait ang deployment ban sa mga ito. Sa katunayan, ayon sa DMW, nasa 35 na OFWs patungong Kuwait ang kanilang binigyan ng pre-departure briefings upang bantayan ang kanilang sitwasyon doon. Pinaalalahanan din sila ng kanilang mga karapatan at pananagutan bago sila magtungo sa kanilang foreign employer. Noon pong isang linggo, 11 na ang tumulak patungong Kuwait habang nakatakda namang umalis ang nasa 24 na iba pa ngayong linggong ito. Ang pag-alis ng deployment ban ay bunga ng sinaliyuhang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait na nagpapatatag sa pagtataguyod ng karapatan ng mga OFW. Gayon din ang pagpapatupad ng whitelisting sa mga recruitment agency na sumusunod sa mga reglamento na sumusunod sa mga reglamento at batas ng Kuwait. Malaking bagay po ito sapagkat
Kung matatandaan niyo po noong nakaraang taon, madami tayong mga kababayan na hindi po natuloy, no, yung kanila pong pag-alis at pagtatrabaho sa ibayong dagat dahil nga po sa nagpatupad ng ban, ano, ito pong bansang Kuwait sa mga foreign workers sa kanila pong bansa. So yung iba po ay napilitan na magpalipat, no, magpa-reassign sa iba pong mga bansa para lamang makapagtrabaho. Pero syempre, yun pong mga may kontrata na noon ay naantala, nabalam yung kanila pong pag-alis. Samantala, naka-alerto na po ang Department of Agriculture sa posibleng epekto ng bagyong Hener sa sektor ng pagsasaka. Batay sa pinakahuling pagdaya ng DA, maaaring maapektuhan ng bagyo ang nasa 1.3 milyong ektarya ng standing crops sa CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon. Nasa 1 milyong ektarya rito ay tanim na palay kung saan 46.11% ang nasa seedling at vegetative stage habang 13% naman na nasa maturity stage na. Mayroon ding binabantayang halos 300,000 ektaryang taniman ng mais kung saan 60% ang nasa reproductive stage habang 29% ang nasa maturity stage. Kaugnay nito, nakikipag-ugnay na rin ng DA sa mga LGU at mga leader ng magsasaka para sa posibleng impact ng bagyo. Nakasubaybay rin ito sa sitwasyon sa mga bukid para sa posibleng pinsala at pagkalugi na maaaring maranasan sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Nakahanda na rin ang mga intervention ng kagawaran kasama na mga binhi ng palay at mais, Survival and Recovery or SURE Loan Program at Quick Response Fund. Alert o Quick Response Fund o QRF. Ang problema ho ay nung pong nakaraang buwan lamang malaki na po yung epekto sa mga sakahan natin. Maging dyan po sa Central Luzon. Kaya nung mga nakaraan, kung ang pinoproblema ay yung taas ng pagsirit, no, ng presyo ay palagay ko ay may magiging epekto din yan, no, sa atin pong presyuhan ng mga produktong agrikultural matapos, no, itong mga sunod-sunod na sama ng panahon, bagyo at saka po epekto ng habagat. Itinaas po ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang Alert Alpha sa ilang lalawigan sa bansa dahil sa posibleng impact ng bagyong Hener. Batay sa pinakahuling ulat ng DILG Central Office Disaster Information Coordinating Center o CODIX, posibleng makaranas ng lakas ng hangin na hanggang 55 km bawat oras at katamtaman hanggang sa malakas na pagbuhos ng ulan ang mga lalawigan ng Abra, Apayao, Aurora, Bataan, Benguet, Bulacan, Cagayan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Laguna, Metro Manila, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pampanga, Pangasinan, Quezon, Rizal, Tarlac, at Zambales. Bagamat mababa ang banta sa ilalim ng Alert Level Alpha, patuloy na pinag-iingat ng DILG ang mga LGU sa ilang posibleng maging panganib na dulot ng malakas na hangin at ulan. Kaugnay nito, tuloy-tuloy rin ang paghahanda ng DSWD para sa response efforts. Katunayan, naghanda na ito muli ng mga family food packs sa ilang lalawigan kabilang Ilocos at Cagayan Valley Region. Alas 9:12 na po ang oras natin bayan. Suporta ng Amerika mahalaga sa sistema ng transportasyon sa bansa ayon sa DOTR. Nakikipagtulungan po ang Department of Transportation sa Estados Unidos sa pagtukoy ng mga areas of cooperation upang mapagbuti pa ang sistema ng transportasyon sa bansa. Ito ang binigyan diin ni Transportation Secretary Jaime Bautista kasabay ng idinaos na DOTR US Coordination Meeting. Kabilang sa mga tinalakayan ni Bautista ay ang paghihigpit ng seguridad sa Ninoy Aquino International Airport, gayon din ang modernisasyon ng mga regional airport at pantalan, maging ang planong Subic Cargo Manila Batangas Railway. Sa kanyang panig, diniyak naman ni US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang mahigpit na suporta nito sa mga layunin ng Pilipinas sa infrastruktura at pagtibayin ang matatag na relasyon na pang-ekonomiya ng Pilipinas at Amerika.
Binalaan naman po ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL kakampubliko sa plano ng CPP-NPA na muling buhayin ang mga salugpungan o yun pong mga tinatawag na Indigenous People Schools sa Davao Region. Ito ay matapos ibunyag ni NTFL CAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. na may aktibong kampanya ang CPP-NPA na palawakin ang kanilang presensya sa mga komunidad sa pamamagitan ng mga salugpungan school. Ibinunyag ni Torres na may mga grupong tinaguriang Salugpungan International na nagpapanggap na tumutulong sa mga katutubo sa pamamagitan ng pondo mula sa mga dayuhang organisasyon. Ayon kay Torres, 40% ng pondong nalilikom ang ipinangtutustos sa salugpungan schools habang 60% ang direkta na pupunta sa kilusang komunista. Matatandaang noong 2019, ipinasara ng Department of Education ang 55 salugpungan school sa Davao Region dahil sa mga paglabag sa gitna ng aligasyong ginagamit ang mga ito bilang recruitment center ng NPA. Samantala, sasailalim po sa workshop ang lahat ng spokesperson ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at National Maritime Council na may kinalaman sa usapin ng West Philippine Sea. Sinabi ni NMC spokesman Vice Admiral Alexander Lopez na layo ng workshop na pag-usapan ang nagkakaisang tugon sa mga isyong may kinalaman sa West Philippine Sea alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sisentroan niya ang kanilang pulong ngayong Lunes sa mga proseso kung ano ang dapat gawin at kung sino ang mag-i-issue ng pahayag sa mabilis na paraan. We quote, "Meron kaming workshop among spokesperson para lang magkausap-usap kami papaano yung unified messaging sa sinasabi ng ating presidente para iisa yung approach. More on the process kung ano ang dapat gawin, kung sino ang mag-i-issue at gaano kabilis." Mga pahayag po ito ni Lopez. Bukod kay Lopez ay nagbigay rin ng pahayag sina PCG spokesman Commodore J. Tariela at mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, isusulong ng San Miguel Corporation ang extension ng Terminal 2 sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon po yan sa Department of Transportation o DOTR. Bukod sa extension ng Terminal 2, sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista na lalagyan din ng mga walk-calator, mga bagong air conditioner at link sa Metro Manila Subway ang NAIA. Sinabi ito ni Bautista matapos mag-take over ang San Miguel-led New NAIA Infrastructure Cooperation o NNIC sa operasyon ng NAIA noong Sabado. We quote, "Magkakaroon ng improvement yung mobility equipment, elevator, walk-calator, escalator at isa yan sa binibigyan nila ng pansin para maging komportable yung biyahe ng mga pasahero." Mga wika po yan ni Secretary Bautista. Anya, umorder na umano ang NNIC ng mga piyesa para maayos sa mga boarding bridges at masusing makipag-ugnayan sa mga telco upang maayos ang broadband connectivity. We quote, "Ayusin din nila yung air conditioning system, comfort rooms, magdadagdag sila ng additional seats para sa mga pasahero. Makikita mo minsan na yung mga pasahero na nakaupo sa sahig, nakasalampak sa sahig." Mga pahayag po ni Bautista na mahigpit na babantayan ang ipinangakong modernisasyon sa NAIA. Samantala, MPAC sumirit sa 18 bakuna hindi kailangan ayon sa DOH. Tatlo pa pong bagong kaso ng monkeypox o MPOX na naitala ng Department of Health, kaya umabot na sa 18 ang tinamaan nito ngayong taon. As of August 18, 18 na po ang ating confirmed MPOX cases. Mga pahayag po ito ni DOH Secretary Teodoro Herbosa sa isang press conference nitong Lunes. Sa kabila ng unti-unting pagtaas ng kaso ng MPOX sa bansa, hindi pa rin prioridad ng DOH ang makakuha ng mga bakuna kontra sa naturang sakit. Ani Herbosa, kalinisan ang dapat isulong para maiwasan ang sakit. Makatutulong lang din anya ang bakuna sa mga high-risk na mga mamatay dahil sa MPOX, partikular na yung mga may iniindang karamdaman gaya ng HIV. Nakapila na rin ang Pilipinas sa WHO para sa 2,500 MPOX vaccine pero ayon kay Herbosa, napagkasunduan na ng lahat ng health ministers na unahing pamudmura ng bakuna ang mga bansa sa Africa na kasalukuyang may MPOX outbreak.
Samantala sa ilan pa po mga balita, nasagip ng Philippine Coast Guard Substation Siasi sa Suluan, 32 individual mula sa tumaob na pampasaherong motor bangka noong Sabado. Pag-aari ni Arajul Kahalan at skipper ni Sam Sabturani ang naturang bangka na umalis sa Bonggao, Tawi-Tawi patungong Holosulu na may sakay na 23 pasahero at 9 na crew. Tumabong bangka habang nakaangkla sa layong 500 yarda sa kanluran ng Siasi Pier dahil sa masamang panahon. Isang concerned citizen na si alias Barok ang nagtimbre sa PCG na agad namang nagsagawa ng rescue operations. Kaagad namang tinulungan ng PCG ang mga sibilyan na tagsagawa ng search and rescue operation. Mabilis na isinugod sa mga nasagip, ang mga nasagip sa Siasi Hospital at dideklara ng nasa mabuting kondisyon. Kalaunan na ibinalik sila sa mga kamag-anak sa Siasi. Kaya importante po, nagmo-monitor po tayo ng gale warning, no? Para po sa mga pumapalaot po sa mga karagatan natin. So, from time to time, yung atin pong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ay nag-i-issue po sila ng gale warning, no? Pag mayroon pong mga sama ng panahon, and mahalaga po na sundin natin yung gale warning dahil dyan po nakasalalay, no, yung kaligtasan, lalo na po nung ating mga maliliit na motor bangka. Yung mga mangingisda po natin, mga maliliit na mangingisda, mahalaga po na magkaroon tayo ng tamang gabay dito po sa gale warning o yun pong kung gaano kamapanganib ang mga alon ng dagat lalo na kung may masamang panahon. Samantala, balita muna po tayo sa iba yung dagat. Nasa kamay na ngayon ng mga otoridad ang lalaking sinasabing nagtangkang magligpit at bumaril kay dating US President Donald Trump. Bago po ito bagong kaso ito. Batay sa ulat ayon na rin sa Secret Service, nakita nila ang muzzle o dulo ng AK-47 na nakatutok sa lugar kung saan naglalaro si Trump. Ang nasabing weapon ay nakatago umano sa makahoy na lugar. Tinangkang tumakas ng suspect sakay ng itim na pick-up subalit kanila itong naharang. Nakuha sa lugar ang isang AK-47 na may scope at isang GoPro camera. Pinaniniwalaan ng mga otoridad na ang insidente ay isang uri ng tangkang assassination kay Trump. Sa ngayon ay patuloy na iniimbestiga ng FBI ang motibo na nasabing suspect sa tangkang pamamaril sa dating US President. Talagang malapit na. I think 50 days to go. Mag-e-election na po dyan sa Amerika natin. Kaya matindihan po ang mga balita tungkol po sa politika dyan sa kanila. Lalo pa at ayon po sa mga survey, ay dikit po ang tsansa ng pagkapanalo ni ex-US President Donald Trump at ni Vice President Kamala Harris. Oras po natin, 9:21 ng umaga. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa po ang programang PIO sa Teleradyo Live.
Check your time. Uy! Ilang minuto na to? 26 na minuto makalipas po ang alas 9 ng umaga. Di pa rin po ang BIO sa Teleradyo live ngayon pong araw ng Huwebes. Uy! Belated happy birthday. May happy birthday ba dito, Tugtog? Happy birthday po sa atin pong mga konsi, mga miyembro po, kagalang-galang na miyembro ng Sangguniang Bayan. I think kahapon ba nung isang araw? No, birthday po ng atin pong kagalang-galang Councilor Botok Magpantay. Councilor Botok Magpantay, happy birthday! At ngayon po ay ngayong araw, birthday po no ni Councilor Bomel De Vero. Ayan, happy birthday po. Kahapon ba? Ngayon nga. Ngayon si Councilor Bomel. Ngayon kahapon si Cons Botok. Tama? Si Cons, Angela kahapon. Tapos si Cons Joel Enriquez. Pero yung pagkadami-dami ng mga nagbe-birthday na councilor natin ngayong September. So again happy birthday kay Councilor Botok. Happy birthday kay Councilor Joel Enriquez. Happy birthday kay Cons Angela Salumbides. At happy birthday po kay Cons Bomel De Vero. Ayan. Marami ding nag-birthday na mga empleyado ng munisipyo, ng munisipyo para sa tao. Dati po namin program yun dito sa saan nga bang dito nga o sa 98.1 sa pareho pala. Ayan. So binabati natin happy birthday. Hoy, pinapaalala po namin sa mga kababayan natin na ngayon po kasi buwan ay may marami pong celebration ang atin pong tawag dito ang ating LGU kaugnay po ng Civil Service Month Anniversary. Kaya marami po kayong makikita ng mga ganap po sa Facebook na mayroon po mga laro ng atin po mga LGU employees. As part po ng 124th PCSA, Philippine Civil Service Anniversary na ipinagdiriwang siyempre dito din po sa ating bayan. Oy, teka lang, mayroon pa po akong naalala. Magkakaroon ulit ng Aluyan Festival. Ngayon pong darating na October 18, 19, at 20. 3 araw po yan. Yan ay weekend, At dahil po weekend, parang hindi talaga ako maka-attend natin sa Aluyan dahil yung buong weekend ko po sa loob ng 2 taon pa hindi ho talaga nababakante. No? So, pero inaanyayahan po namin kayo. Teka mo hanapin ko nga muna ang tawag dito. Ang paskil May paskil po ang Teleradyo at ang tourism section. Tourism office rather. Sila po ay opisina. Tourism and Cultural Affairs Office, no? Meron po silang paanyaya dito. Baka yung mga nasa Channel 9 ay hindi kayo nagmamalay, baka hindi kayo masyadong nagfe-Facebook. Yun pong Aluyan Fest, ngayon pong October, ay mayroong foam party. Ayan, tama-tama. Kung kayo po ay nababanasan na, sabi pa naman ng DOH kanina, ang kailangan daw po para maiwasan, Para maiwasan ang MPAX ay kalinisan ng katawan. Ayan. Kaya pumunta kayo doon sa Aluyan, magpa-bubble magpa-foam pahid. Foam pahid kayo. And then, marami po yan. May mga talks, di ba? May mga symposium na ibibigay. Yun pong mga organizers. So, pwede na po kayong bumili ng tickets ngayon. Pwede po kayong magsadya dyan sa Tagkawen Tourism Office. Nandito po yan sa taas po ng COMELEC. Kung magpaparehistro kayo, dumiretso kayo dun sa Tourism Office, bumili kayo ng ticket para hindi kayo maubusan. Tapos, pwede rin kayong bumili sa Edlings Cafe, dyan po sa may highway. O kaya naman po ay sa Kawayan Garden Resort. Saan ba gaganapin ngayong sa Kawayan ulit? Doon ulit sa Kawayan Garden Resort sa itaas. Yung Aluyan. Naka-attend naman pala ako nung nakaraan, nung una. Hindi lang ako naka-attend ay nakaraan. Tapos malay natin, may mga cancellation ng klase. Yun na lang inaasahan ko para magka-weekend yung mga cancellation ng klase.
Binabati pala natin si Ma'am Roxy Lamadrid. Nanonood po siya sa atin. Si John Paul Era, good morning din. Si Ma'am Elizabeth Candor ng Barangay Santo Niño. Tama pa ba, Ma'am Elizabeth? Good morning po sa inyo. At si Ma'am Nika Estrada. Ayan, bumabati po tayo ng magandang umaga sa inyo. Maraming salamat. Mabalik lang ako, yung ticket price po doon sa Aluyan ay 200 pesos. Merong live band at saka meron po silang mga pa-surprisaya, no? Yan. Pinakamaganda, may pa-surprisaya sila. So, marami po yung mag-anticipate niyan dahil pag October, bakasyon eh. Nagbabakasyon yung ibang mga college students eh, no? Madami-daming a-attend marahil ngayon para magsaya sa Aluyan Fest. So, maliban dyan mga kasama, nito pong nakaraang mga araw ay ipinagkaloob po namin sa inyo, no? Yung mga balita hinggil po doon sa pinakahuling pulong nito pong Solid Waste Management Board ng ating pong bayan. Kaugnay po ito siyempre sa pangangalaga, no, ng ating pong kalikasan, partikular po ang pangangasiwa ng ating mga basura. Ang isa po sa mga partikular na pag-usapan sa pulong po na pinangunahan ni Mayor Carlo ay paano po natin mababawasan ito pong mga basura dahil sa ngayon po, dahil nga sa maigting na pinapatupad ng Municipal Environment and Natural Resources Office, ito pong Solid Waste Management Act, particular po yung regulation sa paggamit ng mga single-use plastics. Tulad po nung mga ginagamit, yung 8x11, no, yan po yung pinaka-popular na nire-regulate natin sapagkat napakadami talaga niya, no, na siya po ang nagdudulot ng mga basura. Pero kapansin-pansin po sa atin pong mga sinasagawa nila, lalo na sa MRF, pag nagsusorting ng mga basura, ang may pinakamadami pong volume, no, na nakukolekta at nakikita natin sa mga lansangan ay ito pong mga single-use plastics tulad po ng ginagamit para uminom po ng tea, di ba? O kaya uminom po ng soft drinks at saka mineral water, no? Hindi katulad ng iba pong mga beverages na ang kanila pong mga bote, for example, may mga soft drinks po naman, no, na mayroon pa rin silang bote na there is a way for them, no, to collect them back. Ibig sabihin, pag umalis yan sa planta, dahil nga yan ay yung mga bote na babasagin, no, binabalik yan sa mga tindahan. Kasi pag, di ba, pag bumili po tayo ng mga soft drinks na ang bote ay glass, yan po ay may deposito kaya na ibabalik yan sa tindahan and eventually binabalik doon sa mga hente, ibabalik naman doon sa planta. Pero ito pong mga mineral water, ito mga soft drinks na ito ay madalas po na diretso na, no, sa mga basurahan, diretso na sa mga lansangan. So therefore, pinag-aaralan po ngayon ng Solid Waste Management Board kung paano magkakaroon ng mekanismo para ito ay mapigilan na yun lalong pagdami. Kasi there's no way talaga na mapigil natin yung pagpasok dahil sa aktibidad ng komersyo. No? Pero yun nga po, titingnan din, pag-aaralan yung mga umiiral na mga batas at mga batas pambayan kung paano siya mare-regulate man lamang. Ang una pong tinitingnan, particular po sa loob mismo, no, siyempre kung ang magpapatupad ay pamahalang bayan, kailangan tingnan natin kung ang pangloob ba nating mga aktibidad, baka tayo naman ay kasama sa mga nagko-contribute. And hindi po maiiwasan yun, no? Sapagkat meron pong mga aktibidad na ginagawa dito mismo sa loob po ng ating pamahalang bayan. Kaya tinitingnan po ngayon ng isang executive order na maglilimita, no? Magre-regulate sa paggamit po nitong mga inumin na nakalagay sa mga single-use plastics. Dahil ito po yung una, napakahirap po niyang i-dispose. Hindi naman sapat yung kakayanan ng atin pong mga barangay doon sa kanilang MRF na mag-produce ng byproduct ng mga basura na ito. Kaya unti-unti mula sa pamahalang bayan hanggang sa iba pang mga stakeholders ay magkaroon po ng mga kumbaga measures para mabawasan po yung pagkonsumo nitong mga produkto na mayroon pong single-use plastics na
madalas po ay kasama sa mga problema natin sa lansangan sa pagbaha. Dahil meron pa rin naman tayo, napakadami pa rin natin, tayo pong mga mamamayan, na ala po talagang kadisiplina no? Pag tayo po'y nasa mga pribadong lugar, ang linis natin, tinatapon natin sa tamang basurahan. Yung pong mga basura natin, hindi ba? Napakasinop po natin. Pero pag nasa pampublikong lugar po tayo, iniiwan na lang po natin lahat dyan. Sa parke, yan po sa mga kalsada, yung mga pinag-inuman natin ng mineral water, pinag-inuman ng mga milk tea o iced tea, lahat po pumupunta sa ating mga kanal. Kaya naman po yung ating MDRRMO, segue ko lang, nung parang po mga nakaraang buwan, nagsagawa na po ng mga tinatawag na declogging, pagtatanggal po ng mga bara sa mga kanal natin dito sa Metro Poblacion. Dahil yan na nga po ang dati nagiging problema. Pero napansin nyo ba? Napansin nyo nitong kalakasan ng mga pagbaha doon sa iba't ibang mga lugar, lalo nang nakaraang buwan, na lubog sa baha ang maraming mga lugar. Yung atin dito sa Tagkawayan, kahit sobrang lurok, ibig sabihin, no, sobrang intense ng mga rainfalls rainfall no ay napaka bilis humupa ng baha sa atin. Makikita natin yung epekto talaga nung ginawang proyekto, no, yung ating flood control projects, no, nung I think that's first term, no, ni Mayor Carlo, na yung pong mga drainage system sa buong Metro Poblacion ay kinalkal, pinalawak, binaguhan ng daanan, and yung regular po na mitigating measures ng pamahalaang bayan na ini-implement ng MDRRMO na nagdideclogging sila during summer para pag dumating yung tag-ulan, mabilis na nakakababa yung tubig. Napansin mo ba, Direk, kung yung tapat ng simbahan ay bumaha pa nitong kalakasan ng ulan? Hindi na masyado, Hindi na tumataas ang tubig. Nung mga nakaraan nung hindi pa naiayos yung ating drainage system, yan po, pag umulan, sumasanaw po tayo, Pero syempre, may mga ilan pa rin po mga dapat ayusin. Marami pa pong tatrabahuhin dahil nga sa napakalaki ng atin pong bayan. Pero, ang pinakamahalaga, yung dito sa atin, yung sa downtown, no? Sapagkat ito yung pinakamahirap humupa ang tubig dahil nga para siyang catch basin, nung ibabaw ng mga barangay ng mula dyan sa San Vicente down to Poblacion, Santa Cilia, Rizal, dito lahat bumabagsak yan sa atin. Noon, pag nagkasabay yung taib at saka yung malakas na buhos ng ulan galing sa bundok, talagang tumataas din yung tubig dito sa atin sa kabayanan. Pero ngayon, mukhang hindi na po natin na-experience yan. Yan po ang tama sa flood control project. Ganyan ipinatutupad dapat. Okay sa TK. Yan. Oras natin po. Oras na po muna para pansamantala magpaalam ang PIO sa Teleradyo ngayon pong araw po ng Martes. Magkakarinigan po ulit tayo sa araw ng Huwebes, alas 9 pa rin po ng umaga para sa mga lokal na usapin. Hatid po sa inyo ng opisina ng atin pong punong bayan, Mayor Carlo Eliazar. Ito po ang inyong information officer. Kasama po natin sa bagang technical, Direk Aldwin Paligar. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Ingat, mga kasama.